Tinapon ng matanda ang prutas sa tubig, at sinabihan ang anak, ang mga lumilitaw sa taas ay bulok. Ang nasa ilalim ay maayos. Sinulat naman ito ng lalaki sa notebook. Napansin ng matanda na palihim na nag-aaral ang bata. Humingi siya ng pera, pero walang pera ang lalaki. Kaya umuwi na lang siya. Nilagay niya sa tubig ang isang sako. Nag-eksperimento siya. Gusto niyang matuto. Ano ba dapat ang mga gamitin niya? Di napansin ng may-ari. Palihim siyang kumuha. Pag-uwi ay sumubok na naman siya ulit. Sa umpisa ang mga chestnuts ay natutusta. Nataman pa siya sa mukha. Pero di niya ito ininda at nagpatuloy. Pagkatapos ang ilang ulit, sa wakas nakuha na niya ang nais. Pinatikim niya sa tito. Binigyan niya rin ang mama. Sabi nila masarap ito. Kaya sa isang mall siya ay naghanda na magnegosyo. Dahil nag-aaral pa siya. Kaya nakiusap siya sa tito na bantayan. Pero ang di niya inakala. Sa unang araw ay 2 kaong lang ang benta. Tinanong niya ang tito anong nangyari. Di rin niya alam. Baka hindi ako kasing kayat ng babaeng iyon. Kaya siniyasat niya ang merkado. Dala ang notebook, nagsulat siya. Ang ibang tindahan may sale. Ang iba ay may pamigay. Pero ang ikinagulat niya, ang kahon ng donasyon sa labas ng banyo, dahil pagkalabas, magbibigay ng donasyon ang tao. Naisip niya kung gaano kaimportante. Sinulat niya ito sa notebook. Pinuntahan ang manager, kahit gaano kataas ng presyo. Dinala niya sa parkingan ang cart, dahil ang bawat tao na aalis, ay bumibili muna ng prutas pagdaan. Kinabukasan pagdating niya, maraming bumibili. Napakabisi nga ni Tito. Natuwa naman ang lalaki. Sabi niya kay Tito, magbukas sila ng isa pang branch. Sabi ni Tito wag magmadali. Pero kinuwenta niya ang pera. Sa bentang ito, sa isang buwan makakaipon siya ng 1,200,000. Kaya ginawa niya, may pwesto na siya sa ibang tindahan. Palaki ng palaki ang negosyo. Pero pinatigil ng mall ang negosyo niya. Dahil grabe pala ang usok ng makina. Umitim tuloy ang kisame. Pinaayos ito ng manager sa kanya. Kundi papaalisin siya sa mall. Kaya naman siya na lang ang papyunas. Bawal daw sa umaga. Kaya sa gabi na lang. Kalahati pa lang. Umiyak ang ina niya. Nalugi pala ang negosyo ng ama. Naghanda na silang lumipat sa China. Pero ayaw umalis ng lalaki. Mananatili siya rito sa negosyo niya. Nalaman ng mall na di naayos ang problema sa usok. Kaya pinapaalis siya. Ang ikalawang negosyo ng lalaki. Nalugi rin. Matagal siyang nagmukmak sa bahay. Habang nagtuturo ang guro, palihim naman siyang naglalaro. Tinanong siya ng kalaro. Pero di niya naman ito pinansin. Sabi ng kalaro handa siyang magbayad ng 10,000. At saka ay transfer agad sa kanya. Nagduda pa si ata. Dahil maraming scammer sa online. Pag-uwi niya, sinubukan niya, pinaandar ang computer. Binigay ang account ng tito. Tinanong siya kung anong ginagawa. Sabi niya, nakakuha ako ng 5,000 baht. Tingnan natin anong mangyayari. Di nagtagal pumunta sila sa bangko. Nagulat si ata, dumating nga ang pera. Pero ang pinagkainteresan niya, dahil meron pa siyang 8 items na iyon sa laro. May 43 shield pa siya. May 40 blades pa at 17 na accessory. Sa kanya natuklasan, makakakuha siya ng malaking pera. Dahil dito, di nagtagal, lumaki ang pera niya. Naging mayaman na siya, at ang una niyang ginawa, ay bumili ng kotse. Binuksan niya ang bag, nandoon ang pera. Nilabas niya ang mga pera. Minsan lang makakita ng cash ang manager. Nagdududa siya bakit madaming pera ang isang estudyante, pero sinagot siya ni ata. Si Lauzi ang hari ng army ng laro. Pagkatapos bumili, pinara niya ito sa pwesto ng paaralan. Binalaan siya ng prinsipal na ipapatawag ang mga magulang. Pero pinagmalaki niya, mag-sponsor ako rito. Siya lang ang may kotse sa paaralan. Pinalibutan ng mga estudyante, at napatingin sa kotse niya. Ang galing mo talaga, ngayon alam na ng buong paaralan. Pero ikaw lang ang pwedeng sumakay dito. Kaya mas bumilib pa ang nobye sa kanya. Pero nang malaman ito ng mga magulang, nakiusap siya na unahin muna ang pag-aaral. Di naman pumayag ang ama na magpatuloy. Gusto niyang isolay ang kotse. Nag-alinlangan siya. Nagalit ang ama. Pero ang di alam ng ama, gusto niya talagang yamayam. Kaya di pa rin siya tumigil. Nagpatuloy pa rin sa paglalaro. Mabilis naman dumating ang karma. Di siya nakapasa sa kolehiyo. Sabi niya papasok siya sa pribadong universidad. Nagalit naman ang ina. Narinig niya, nag-aaway ang mga magulang dahil sa kanya. Kahit na nag-aalinlangan ang puso ni ata, di pa rin siya magbabago. Naglalaro pa rin siya at nagbebenta online. Pero pag login niya, nanlumo si ata. Anong kamalasan nga ba? Di na nga nakapasok sa kolehiyo, nawala pa ang account. Nagmukmak na naman siya sa bahay. Hanggang ngayon, may dalang seaweed ang nobya. Tinikman niya ito, nasarapan siya sa seaweed. Di siya makapigil sa pagkain. Kaya nagkaroon siya ng ideya.
magbenta ng seaweed, pero ang binili na seaweed, walang isang linggo na bulok na. Ang una niyang problema kung paano ito mapapahaba. Kaya pinuntahan niya ang isang propesor. Kinuwento niya ang pagkalugi niya. Napaiyak ang propesor sa buhay niya. Nagpa siya na tulungan siya. Tinuruan siya ng propesor kung paano mapanatiling sariwa ang seaweed. Pero kailangan niyang bumili ng sealer. Di na rin kasya ang pera niya. Kaya binenta niya ang cart niya noon. Gumastos ng 10,000 para bumili ng 10 kahon na seaweed. Nagsimula na siyang magprito. Pero sa bawat pagprito, parang iba na ang lasa ng seaweed. Wala ng pera ang lalaki. Binenta niya ang computer niya para makabili pa ng seaweed. Gusto nang huminto ng tito. Dahil para sa kanya puro gastos lang. Pero magkasalungat naman ang pag-iisip ng lalaki. Dahil 10,000 na ang nagastos niya, kailangan di siya sumuko. Mababawi pa rin naman niya ito. Di nagtagal may isang bagyo ang dumating. Nabasa ang mga seaweed. Pagtingin ng lalaki, nadulas si tito at lumyugo ang ulo. Agad niya itong dinala sa ospital. Mga 10 minuto siyang nakaupo. Di niya alam kung dapat pa bang magpatuloy. Pero ang di niya inakala. Dahil palagi siyang nagsisikap, sa huli ito ay ikayayaman niya. Pagsindi ng gasol, ilang segundo na prinito ang seaweed. Niyugyug ang mantika, kinain niya ito, nag-iba ang mukha, ginura niya ito, ilang kahon na ang naprito niya. At siya ay natatalsikan pa ng mantika. Nagpeklat na nga, pero patuloy pa rin siya. Nang maubos na ang seaweed, napatingin sa walang laman na kahon. Palpak nga ba talaga sa pagkakataong ito? Pagkatalikon niya nakita na, may isa pang bag, tinulot niya ito, nilagay sa mantika, at saka tinikman. Pero sa pagkakataong ito di niya dinura. Kinain niya lahat, napangiti siya, pinyunas ang daliri sa bag. Alam na niya ang sekreto ng seaweed. Sinabi niya sa tito ang natuklasan. Pagtikim nito, sabik siya na nakatingin. Paano mo ito nagawa? Yun pala ang bag na iyon ay nabasa. Bago iprito, dapat ibabad muna. Paglabas sa ospital, nagbenta na sila. Kinuwente ng lalaki, kapag ayon sa benta, sa isang taon makakabenta siya ng 100,000. Pero nakatanggap siya ng tawag. May utang na 40 milyon ang pamilya. Sa isang iglap, parang binagsakan siya ng lupa. Kung sa isang taon, 1 milyon ang mabibenta, kailangan pa niya ng 40 taon para makabayad. Nanlumo siya pauwi, nalaman niya, sa likod ng frame ay mga nakatagong gamot. Saka lang natuklasan, di pala makatulog ang mga magulang. Nagpasya siya, natutulungan ang mga ito sa pagbayad. Buong araw nag-isip, sa wakas sa gabing ito, nakita niya ang isang plastic na lumilipad. Pagtingin niya, napalingon siya, sa isang kalye ay may third tindahan. Para siyang nabaliw sa naisip. Pumunta siya sa pinakamalaking kumpanya, at kinausap ang manager. Gusto niyang ipasok ang seaweed niya. Binigay niya ito sa manager. Ngunit tumanggi ito. Di alam ng lalaki bakit. Di pala standard ang presyo at ang laki ng kanyang package. Pagka-uwi, agad siyang pumunta, para ipaayos ang package. Sabi ng ale dapat paliitin, at pataasan ang presyo. Nang maayos na ay bumalik siya sa kumpanya. Ngunit busy daw ang manager. Naghintay siya sa upuan. Di alam kung gaano kay talagal. Alam niyang nakita na siya ng manager. Pero di pa rin lumalabas. Sa huli di na niya kaya pa. Iniwan niya sa elevator ang mga seaweed. At galit na umalis. Di nagtagal. Kinuha ito ng mga empleyado. Tinikman. At kinain sa opisina. Di sila makatigil. Pinaghatian pa. Mabilis lang nakarating sa lahat. Kinausap nila ang lalaki. Handa na silang ibenta ang produkto. At sa buong 72,000 na branches, ibebenta ang produkto. Ngunit may problema ang lalaki. Sa isang buwan pa matatapos ang pag-check ng pagawaan niya. Pagkatapos maknek saka lang pwedeng ibenta. Pero wala siyang pagawaan. Kaya naman pumunta siya sa bangko. Gusto niyang humiran ng pera. Pero sabi ng manager, di siya mapapautang. Dahil 19 pa lang siya. Nanlumo na naman siya. Pero tumayo siya ulit. Binenta ang kotse. At ang huling benta, pumasok siya sa warehouse. Gagawin niya itong pagawaan. Dahan-dahan natupad, dinala ng manager ang inspector. Ngunit maraming problema na nakita. Di natuyo ang mantika sa pinto. Walang lampshade. Ang kanal ay nakikita. Di rin maayos ang lababo. Sabi ng lalaki aayusin niya lahat ito. Sabi ng manager na pag-uusapan pa nila ito ulit. Dahil ilang beses na siyang nabigo. Alam niyang walang madali sa buhay. Di nagtagal, naayos na niya ang problema sa pagawaan. Naghihintay siya ng resulta. Sa araw na ito, biglang tumunog ang fax. Lumabas ang notice. Pero dahil wala ng ink ang printer, di niya makita ang resulta. Tumakbo siya sa labas. At sa sinag ng araw, nakita na niya ang mga salita. Pasado. Sobrang natuwa siya. Nung nagloading na, niyakap niya ang tito. Salamat. Binuhos ko ang lahat dito. Kung di ako nagtagumpay, walang-wala na ako. Di nagtagal. Nakaupo ang lalaki. Tinawagan ang ama. Pa, ikaw at si mama, pwede nang makauwi.
Nagtagumpay na siya. Matapos bumenta ang seaweed ng 2 taon. Nabayaran na niya ang utang ng ama. Malaki na rin ang negosyo niya. Nung 26 anyos na siya, sa loob ng 1 taon, nakabenta siya ng 1 bilyon at 500 milyon. Isa nga siyang batang milyonaryo. Ano nga ba ang sekreto niya?